Aimee. Kagabi, ayan, matapos akusahan na sabihin na lulong sa droga ang Pangulong Marcos. Oras Bishop Efraim Fautagana, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanomalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara, nasaan na ang lohika mo, nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang korupsyon ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Damdaming Bayan. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love Christmas Day? Dapat ganyan. Alam po niyo mga kuyang mga ating
Napakabigat sa dibdib po mga kaibigan ang mga natutunghayan nating mga balita ngayon. Ang tanong dito, Professor Dindo Manhit, hanggang kailan po itong mga pangyayaring ito? Hanggang kailan magkaroon ng tunay na pagbabago? Magandang umaga Pilipinas, ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. At siguro sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos, abay siguro po ay ang tanging makapipigil siguro mga ganitong aligasyon ay magpa-drug test yung mag-asawa. Ayan. Siguro po ay pagka nagpa-drug test sila at nag-negative, tapos ang kaso, di ba? At ano kaya ang sinasabi ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ngayon? Na ang kanyang mga anak ay nag-aaway-away, pati bayan nadadamay. At ano epekto nito? Alamin nga natin maibigan na ang pananaw na isang political analyst at ekonomista. Siya po ang President and CEO ng Strata Base Institute. Dating profesor ng De La Salle University, ayan, na dating chairman and retired associate professor ng Political Science Department ng De La Salle University, Manila. Si Professor Dindo Manhit. Professor Manhit, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Deo. Magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig dito sa DZRH. Ayan, sa isa-isahin nga natin, Professor Manhit, sir. Ano ang magiging epekto nito sa bayan at sa liderato ng Pangulong Marcos dito sa expose, dito sa binanggit ng Senator Amy Marcos kagabi sa rally ng INC? Yung issue na yan ay matagal nang umuugong, umiikot sa social media, no? Tulad nga ng napakinggan ko earlier sa inyong programa na even ang dating Pangulong Duterte ay binabanggit yan sa kanyang pagbatikos sa Pangulong Marcos. No? Sa akin, nagpapakita lang talaga nito na hati ang bayan, polarized, may mga maaring tumitira, pinapahina ang gobyerno o administrasyong Marcos, at yun ang pagiging pananaw nila na kasama sa paninira ang kapatid na si Senator Amy. Sa iba naman, ang sasabihin nila ay mukhang tama yung nababalita namin sa social media at sinabi ng dating Pangulong Duterte kasi kapatid na itong nagsalita. So nasa ganyan ang pagtingin ko sa isyong ito at ang dapat lang nating tingnan, ano ba epekto nito sa lipunan natin at sa kabuhayan ng sambayanan. So ano ang nakita nyong pero teka muna, sa issue ng drugs, Professor Manhit, ano kaya ang dapat gawin ng first couple para matigil na itong alingas-ngas na ito na sila ay gumagamit ng illegal drugs? Yung nabanggit mo kanina, maaring magandang step na dapat nila tingnan, gawin yan, or they can simply ignore this accusation by simply doing their job. Kasi yung ingay, yung galit, lalong-lalo na kung saan ito nabanggit sa isang rally ng INC na ang issue ay transparency at pananagutan sa mga nagnakaw, ituon nila ang trabaho nila, ang pansin, na talaga may panagutin, may ipakulong base sa mga ebidensya na mga lumalabas. Ayan, nabanggit yung may maipakulong. Abay, sinasabi po ni Ombudsman Boyong Rimulya na by December, bago magpasko, ay meron pong maipapakulong ng mga senador. Sa palagay nyo kaya, huhupa ang galit ng mga kababayan natin sa administrasyon kapag may naipakulong na mga involved sa flood control scandal, Professor Manhit, sir? Consistent sa iba't ibang ingay, sigaw, ng iba't ibang grupo, no, sa different political forces, gayo, na ang nais, ang what thing is consistent, what thing unites us as Filipinos ay una galit taong bayan sa
korupsyon na nababalita nila, naririnig nila, na inumpisa ng Pangulo na ilabas sa publiko. Ngayon, ang hinihingi na, inilabas mo na, panagutin mo. Ayan ang challenge ngayon kay Ombudsman Remulla. Nagbanggit siya ng panahon at araw at sana may mangyari dito kasi yun ay magdudulot ng maybe it will hasten yung galit, no? Sabi mo nga. Kaya ang kailangan lang ay lagyan ng ebidensya, lagyan ng malakas na basihan, at ang taong bayan ay ang unang hinihingi ipakulong. At of course, iba na yung challenge to convict kasi alam naman natin, labanan na ng abogado sa korte. But also, that's the first step. Consistent, ipakulong daw, sabi ng sigaw ng tao, ipakulong, panagutin, yung mga nagnakaw noon at ngayon. No? Kaya dapat, yun ang tutukang pansin ng Pangulo mismo. Nagsalita siya last week tungkol dito, pero binalikan naman siya ng video. So ngayon, ipagpatuloy nila at ilabas talaga kung ano yung mga ebidensya na hawak nila. So sa tingin niyo, Professor Manhit, huhupa ang galit ng taong bayan kapag may naipakulong at sabi na dapat isole ang ninakaw na pera ng bayan? Totoo yun. No? Kung di man maisole sa kalooban ito mga kukulong, habulin ng pamahalaan, habulin ng Estado using our own judicial and security forces to run after those illegal yacht wealth. Kasi alam naman natin, hirap ang buhay ng taong bayan. Tapos mababalita, pero hirap na kami, ninakaw pa para sa public service o para sa mga serbisyong pampubliko. At hirap din sila, lalo na pag umuulan at binabaha sila. Alam po natin na may mga destabilization na move, Professor Manhit. Sa ganitong sitwasyon, may mga nagsasabi na walang magaling na nakita nilang leader, parang hindi sila kumpiyansa kay VP Sara. So palagay nyo kaya ay matatapos pa ng Pangulong Marcos ang kanyang term hanggang 2028? I think ang nananaig sa iba't ibang malalaking at respetadong institusyon sa ating bayan, no? Sino ito? Ang simbahang Katoliko, ang iba't ibang religion also, no? Na naninindigan para sa pananagutan. Sama na natin ang civil society organization dahil tayo isang malakas na demokrasya, ang mga negosyante, private sector, mga employers na nagbibigay kabuhayan sa ating bayan. Ang nais nila ay stability. At political stability means hintayin na lang natin ang susunod na eleksyon. Pero ang pressure nila sa ating Pangulo ay maaring hindi namin hinihingi ang resignation mo, pero dapat nga may panagutin ka. Ganun din ang pananaw siguro ng ating military as our constitutional the protector of the state, and the state not only refers to the president, but for the will of the Filipino people. Ngayon, ang hinihingi nila ay meron tayong proseso, may eleksyon, 2028, kailangan lang pagkakataon tong mabago at maalis ang kurakot, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan, ito ba ang dahilan na Professor Manhit, sir, kaya ang malalaking 6 na business groups, ayan, kasama na ang Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Financial Executive Institute of the Philippines, ayan, na sila ay sumusuporta pa rin sa ating ekonomiya, Professor, sir? Importante kasi yan dahil pag bumagsak ang pamahalaan sa isang magulong pamamaraan, yung tatawag natin political instability, lalo-lalo na nabanggit mo nga earlier, destabilization. Destabilization, organisadong pagpapahina ng pamahalaan yan. Parang step by step. Na parang ito nangyayari ngayon. Kahit ilang tao lamang maingay sa social media, hindi maganda sa ekonomiya. Kasi pag humina ekonomiya, sino tiyatamaan? Ang sambayanan. Tatamaan ng kanilang kabuhayan, tatamaan ng kanilang mga trabaho. Sino ba nagbibigay ng trabaho? Hindi naman itong mga destabilizers ito, kundi ang private sector business men and groups. At saka may sinasabi silang international impact, Professor Manhit, sir, na pagka nagkaroon ng gulo, destabilization at hindi recognized na international community ang papalit na administrasyon, may mas lalong gugulo ang ating bansa. Totoo yan kasi ang malaking porsyento ng ating kabuhayan, overseas Filipino workers, galing sa ibang bansa ang kita nila. Isang malaki, business process outsourcing, yung mga call center, kung biglang mag-pull out sila,
Walang trabaho. Gutom. Kasi nga, ang tingin nila, mga tingnan ng mga foreign business investors sa atin, mga nanggugulo lamang nito ay ilan, ba't pa kami dito? Ang gulo-gulo nyo. So dapat pag-isipan natin yun. Lalong-lalo na yung mga nanggugulo. Kaya ang maganda dito, yung mga, kaya ginamit yung salitang respected institutions, no? Ang business, ang military, kapulisan, ang simbahang katoliko at ilang pang Christian groups, no, are understand yung sitwasyon natin. Ayaw natin ng destabilization. Nga sila ay magkaroon ng panagutin, di ba, ikulong, pero na meron tayong proseso, ang demokrasya ng 2028. Sa ganitong kinakarap nating problema, parang napakalalim na ang isyu ng korupsyon, ang too much democracy sa ating bansa, Professor Manitzer. May mga nagsasabi na kailangan yata natin ng isang authoritarian leader, ayan, ala Lee Kuan Yew, kaya Xi Jinping, para matakot ang mga nanggugulot ay matutukan ang ekonomiya ng ating bansa. Mahirap sa ganyang pananaw, kung sila rin na magtatakip ng kurakot. Mga tao rin sila. Kaya nga mas maganda ang demokrasya, may pagkakataon tayong palitan through a peaceful electoral process. Pero ang demokrasya ay successful kung nananaig ang rule of law, nananaig ang prinsipyo ng pananagutan. Ang kailangan natin. Hindi pagpalit ng personalidad kasi ayaw natin ng diktador. Kita-kita yan sa mga pag-aaral namin, Deo. Yes, sir. Kaya dapat ay tuloy tayo sa pananaw na ang demokrasya naghahalal, pero natatanggal din tayo pag eleksyon. Ang demokrasya ay humihingi rin ng pananagutan at transparency sa mga transaksyon at galaw ng pamahalaan. Panagutin sila. Yan ang hinihingi ng demokrasyang Pilipinas, which is quite successful. Maingay, magulo. Ang nakakagulo sa atin yung mga anti-democracy. Those who are destabilizing are not for democracy. Those who are talking about revolutionary government, that's not democracy. That's an authoritarian rule. Professor Manitzer, ayan, maraming salamat po sa mga paliwanag, pananaw at sa ganun ay siguro malinawan ang ating mga kababayan kung paano harapin itong mga kinakarap nating problema sa lipunan ngayon. Thank you, sir, and good morning. Maraming salamat, Deo, sa pagkakataon ito. Thank you very much, sir. Mahabigan na Professor Dindo Manhit, political analyst at economic advisor at President CEO ng Stratbase Institute at dating chairman and retired associate professor ng Political Science Department ng De La Salle University, Manila. Damdamin Bayan. So yan po, mahabigan ang pananaw ng political analyst, ekonomista na si Professor Dindo Manhit. Ayan, pagka nagkaroon po ng destabilisasyon, mas magulo ang bayan. Madidisrupt ang ating ekonomiya. So ang kanyang pananaw ayan, panagutin ang mga may kaso, ayan, mga nagnakaw sa bayan at maghintay na lang tayo hanggang 2028 presidential elections. Damdamin Bayan. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ayan, siguro ngayon, Auntie Claire, ha? Ayan, Yusek Claire Castro, ha? Ayan, siguro po ang kailangan natin ngayon ay huwag lang ang spokesperson ng Malacanang. Kailangan siguro, Mr. President, ay magbigay din po kayo ng statement, pahayag sa ganitong tinuran ng inyong kapatid, Manang Amy Marcos. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Let. Samantala, may report mula sa Kamara, ha? Anyari kay Sandro. Majority Leader, Presidential Son, Congressman Sandro Marcos, abay binueltahan ang kanyang tita Amy. Ayan, binueltahan si Senator Amy Marcos. Mga paratang nito, hindi anya asal ng isang tunay na kapatid. Allah, malalim ito, ha? Asal ng isang tunay na kapatid. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay, hindi ito asal ng tunay na kapatid. Ito ang buwelta ni House Majority Leader at Presidential Son, Sandro Marcos, sa kanyang tita na si Senator Amy Marcos.
Sa kanyang talumpati kagabi sa anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta, muling inulit ni Senator Amy ang mga alegasyon na lulong umano sa ipinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumala umano ang pagiging adik nito ng mapangasawa si ngayon ay First Lady Lisa Araneta Marcos, at si umano ang kanilang mga anak ay gumagamit na rin. Sa kanyang statement, sinabi ni Congressman Marcos, nakalulungkot na napakababa na o nagpakababa na ng level ang kanyang tita alang-alang sa ambisyon nito sa politika. Ayon kay Marcos, noon pa man nagkasundo na sila ng kanyang mga pinsan na sina Borgie, Vice Governor Matthew at Attorney Michael na kahit ano pa ang kontrobersya sa politiko, nakasasangkutan ng kanilang mga magulang, hindi dapat silang papayag na madawit at maapektuhan. Muling inudit ni Congressman Marcos sa lahat ng binanggit ni Senator Amy ay walang basihan, walang katotohanan at walang idudulot sa bayan. Ito rin anya ang una at tuloy niyang sasagutin ang paulit-ulit na alegasyon ni Senator Amy, hindi lamang sa kanyang ama, kundi ngayon ay sa kanilang buong pamilya. Umapel na rin si Congressman Marcos Lakay sa publiko na ito ngayon ang panahon ng pagkakaisa, pagtutulungan at hindi para daw magpalaganap ng gulo at destabilization. Ako si Neil Creguna, nagulat Ilki. para sa DCR. Yes, Sakay. Wala bang balak ang presidential son, Congressman Sandro, na mag-file ng case against Senator Amy Marcos? Alam mo na, Kay, ang sabi niya nga ay hindi na nila papatulan. So ito yung first and last statement niya tungkol sa mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos doon sa rally kagabi ng Iglesia ni Cristo. At mababasa naman nating lahat. At ito rin ay nasa Sok Medalakay. Mukhang, if you can read between the lines, ang sabi nga hindi ito asal ng tunay na kapatid. Pero ang panawagan niya sa publiko na wag maging vigilant, wag daw papagamit sa anumang intensyon, agenda ng ilang grupo, at mas maging prioridad yung pagkakaisa ngayon ng sambayan ng Pilipino kaysa daw magagulo at magkaroon ng destabilization. Ang malungkot dito man ang Milky, ayan, hindi na kaya pinapahinggan ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos at ganito katindi na ang away ng kanyang mga anak, magkakapatid. Oo. Totoo yan, Lakay. Bilang isang ina ay masakit na nag-aaway ng ganito ngayon ang kanyang dalawang anak, lalo na sa usapin ng politika. Pero ang sabi nga ay sana matapos na rin dahil kung magpapalitan din ng kung ano-ano mga alegasyon, sabagay sa parte lang naman ni Senator Amy, ay hindi naman ito makatutulong sa ating din bansa. Okay, maraming salamat, Manang Milky mula sa Kamara. Magandang umaga, Lakay. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Milky mula sa Kamara. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Marcos, ha? Abay, saan ba pupunta ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Abay, siguro Miss Let, ha? Ayan, baka pwede nyo nga ma-ambush interview ang presidente mamaya, ha? Kailangan natin ng reaksyon mismo sa Pangulo kaugnay sa aligasyon ng kanyang ate Amy. Daming bayan. Standby, Raymond at Paas. Nako, ano ang mangyayari sa mga senador natin? Abay, makukulong nga ba? Sina dating Senate President Chis Escudero, ayan, Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, at sino ba mga ayan, former Senator Nancy Binay. Ayan, ang daming binabanggit po, mahibigan. Yan po ang ating aantabayanan. At ano ang gagawin ng leadership ng Senado kung may arrest warrant ang kanilang mga kapwa senador? Daming bayan. Marami tayong mga mainit na balita, mga habigan, ha? Kaya lang alam po nyo, pati kami mga nagbabalita masakit din sa dibdib, ha? Ano ba nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan? Pero marami tayong exciting na balita ngayon, mga kuyang, mga ating. Lalo ngayon, 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products at kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet.
At isan po yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. Aba, sabi ni Mr. Marvin Chulim, ha? Ayan, abay malay nyo, ha? Kayo na ang manalo, ha? Kaya itago po ang sachet o takip ng lata ng promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo promo. Malay nyo, kayo na ay maging milyonaryo at manalo na pa ng brand new car. Bilisan nyo mga kuyang mga ateng dahil ang promo ay hanggang December 31, 2025. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Teka muna, ha? May magbe-birthday palang justice ngayon, brethren, ha? Ayan si Worshipful Master. Ayan si Associate Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Happy birthday Justice Max De Leon. Abay binabati ka rin mga brethren sa Justicia Masonic Lodge. Oras, Mr. Edwin Ernie, ha? At Justice Samga Erlan. Apo, kumusta kayo, ha? Oras ganap na alas 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa... Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay! At Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 37 days na lang, Lakay. 37 days na lang. Yes, akalain mo yun, di ba? Ang bilis ng panahon. Ako, Lakay, nilook forward ko na lang yung holiday season, yung mga ganun na lang. Kasi nakaka-stress. Ay, talaga. Masakit sa dibdib, mga kuyang mga ate. Lakay, grabe. Ayan, Pero bakit wala ka kahapon? Ang daming nakamiss sa'yo, ang daming naghahanap sa'yo. Sinimulan ko ng magbalot-balot, Sister Ellen, ng regalo. Iba yung naisip ko kasi pagka, ganun ba yan? alam mo lang kayo sa mga panahon ngayon, pagka nakarinig ka nagbabalot-balot, parang palipad na yun eh. Ganun ba yan? Hindi naman tayo si Saldi ko, hindi naman tayo mga... Charot lang. Hindi naman tayo si Dong Gonzales. Oo, pero yun ang gusto kong marinig, Lakay. Nagbabalot-balot ka na. Yes, give love on Christmas Day, Sister Yes, M. dapat lang, Lakay. Yes, pero ingat-ingat po tayo mga kuyang mga ateng, mga ninong, mga ninang, dahil may tinatawag silang 12 scams of Christmas. Ay, yes, Lakay. Nagbabala nga dyan ng mga otoridad, Lakay. Ayan, ay mga scammer, dapat yung sinusundo ni Lord. Mauna na. Ay, nako. At speaking of 12 scams of Christmas, mga misis, mga kuyang, mga ninong, mga ninang, eto po, may bagong modus ang mga scammer. Nagpapanggap sila empleyado ng bangko, gobyerno at ibang kumpanya at magpapadala pa ng messages na galing sa lehitimong text sender ID. Malalak daw ang account nyo kapag hindi ka nag-click sa link o nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Pero tatandaan, sa isang click, pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito po ang 3 tips para iwas scam, mga lolo, mga lola, mga kuyang, mga ateng. Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password. Kahit sa pamilya o kanegosyo, huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito ay may online banking app. At number 3, laging maging aliso sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, i-report ka agad dyan. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan. Ito po ay paalala mula po sa BDO Unibank. Daming bayan. At ngayon, Sister L, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. O nga pala, ha? Hingan nga natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Yes, Lakay. Para matigil na po ang issue ng pagdodroga umano ng Pangulong Marcos at idinawit na ang First Lady Lisa Marcos. Abay, hindi kayo pwedeng, sang-ay ba kayo na magpa-drug test ang first couple? Ayan. Para matapos na. Lakay, at saka
Eto, ayan, negative, ayan, o positive, ha? Yes, ayan, oo. para magkaalaman, ayan, para matapos na yung isyong yan. Oo, kasi napakabigat nitong akusasyon ni Ay, Manang sinabi Aimee mo. Lakay. Oo, kapatid eh. Dati, ang dating Paulong Digong lang nag-aakusa. Ayan, masabi pa natin, politika yan. Yes. Pero eto, kapatid na mismo ang nagsasabi po, mga kaibigan. Ang problema pa dito, Lakay, kasi parang yung kwento, may background pa kasi yung pagbubunyag ni Manang Aimee Lakay na Aha, parang ayan. nagsimula sa ganito, sa ganyan. Ay, na-stress ako. So, kailangan drug test. Ayan, sang-ayon po ba kayo? Ayan. Yes. Ano po ang damdaming bayan ninyo? Yes. Yes. Alamin po namin ang damdamin ng ating mga kababayan. Mamaya magbabasa tayo ng reaksyon dito sa tanong natin sa ating mga kababayan. Malaman ang damdamin ng bayan kung kailangan bang magpa-drug test ang first couple para matuldukan na Yes. itong isyong ito ng droga. Alamin natin ang report mula sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos Lakay, bibisita Saan? sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Akala Yes. ko pupuntahan si Manang Aimee Marcos sa San Juan. Hindi, Lakay. Kasi nung weekend galing siya ng Negros eh. So tingin ko yung mga lugar na talagang matinding tinamaan ng mga nagdaang bagyo, Lakay, So, saan ay siya ngayon? pinupuntahan. Alamin natin, Lakay, kung Hindi saan. siya nagpapaekto sa mga kontrobersya. Yes, Lakay. Hindi. At tuloy ang kanyang trabaho. Alamin natin kung saan pupunta ang Pangulo ngayong araw, RH 14. Miss Leth Narciso, Miss Leth. Sister El Lakay, hindi nga nagpatinag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon ng nakatatandang kapatid na si Senator Aimee Marcos tungkol sa paggamit ng iligal na droga. Sa katunayan, sub-sub sa trabaho ngayong araw ang Pangulo. Biyahing Bicol ang presidente para bisitahin ang mga lugar na sinalanta ng nagdaang bagyo at kumustahin ang mga apektadong residente. Una itong mag-i-inspeksyon sa mga nasirang bahay at seawall sa munisipalidad ng Garchiterena sa Camarines Sur. Sisilipin rin ito ang nasirang mga silid-aralan sa Garchiterena Central School at mamamahagi ng Starlink unit. Sunod na magtutungo si Pangulong Marcos sa Albay para mag-inspeksyon sa Kararayan Naga Elementary School sa munisipalidad ng Siwi. Doon ay pangungunahan rin ito ang situation briefing para alamin ang lawak ng epekto ng nagdaang bagyo at tiyaking natutugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente. Mamayang gabi ay dadalo rin ang Pangulo sa 150th anniversary gala ng HSBC sa isang hotel sa Taguig City. Oh. Hong Kong and Shanghai Bank, malaki-laki yan, ha? So, ibig sabihin andyan pa rin ang kumpiyansa ng mga ekonomista, ayan, banking industry sa administrasyon. Lakay, 150th anniversary ng HSBC at si Presidente nga ang kanilang espesyal na panauhin. Ayan, mamaya nga, Miss Let, ayan, kasama ka sa biyay sa Bicol. Ayan, ambusin nyo nga ang presidente. Ambush interview. Ayan, gusto natin marinig din yung personal na reaksyon sa sinabi ng Manang Aimee Marcos kagabi. Yes. Ayan, at para matuldukan na nga, willing ba siyang magpa-drug test kasama ang First Lady? Tingnan natin kung magbibigay ng pahayag tungkol dyan ang Presidente Lakay kasi sa mga nauna, mga dati pang sinasabi ni Senator Aimee laban sa Presidente, hindi siya nagre-react, Lakay. Ayan. So, tingnan natin ngayon. Salita siya. Abay, matindi ito. Dapat mag-react ang presidente. Hindi dapat ipagwalang bahala ito, Manang Miss Let. So, hihintayin natin, Lakay, kung may statement si Pangulong Marcos. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Pero may issue man ng droga, may issue man ng flood control, ayan. May issue man ng basurang nilalagay sa maleta. Nakita mo ba yung mga maletang sinasabi, Lakay? Kasi yung ibang maleta may tag price. Oo nga. Tag 1,499. Magkano? 1,000? 499. 499. Oo,
sabi ko Yung nga, maleta? Oo, Binibrat sa Divisoria yan? sabi ko nga, hindi naman Rimowa yun eh. Oo nga. Kasi yung Rimowa, mamamahalin talaga lakay eh. Oo. Doon hindi nagtugma ngayon. Yung statement. Sabi ni Gutesa, Rimowa. Rimowa, Ayan, oo. Kaso yun, hindi yun Rimowa. Kahit mag-sale ang Rimowa lakay, hindi magpe-presyo ng ganun yun magkano? eh. 409? 1,499. 1,400. Ano pala, wala pa sa kalahati. Wala pa nga sa 1/4 yun eh. Malay mo, baka lumang ang model yan. Wala lakay, wala ganun. Kahit sabihin mong yung maliit nila lakay, magano na eh. Ang Rimowa ba? Wala bang buy one, take one dyan? Wala. Siyempre, ano man ang mangyari mga kuyang mga ating ang Nino ng Bayan, hindi nagpapapigil. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng aginaldo sa ating Pasko Panalo promo. Yes, Lakay. At bago tayo mamigay ng premyo, Lakay, hindi mawawala ang ating word of the day para dapat manalo ng mini component ang ating nahuling nakikinig. At ang ating word of the day. Ano? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Anong word of the day, Sister L? At eto na nga, Lakay, ang ating word of the day, drug test. Akala ko... The order is dead or Hindi. alive. Wala yan. Hindi yan, Lakay. Walang ganon. Drug test, hindi. The order is dead or alive. Kumusta ka na doon? Kumusta ka na, Mr. Price? Oo nga, no, wala tayong balita sa Dihig, ha? Oo nga, Lakay. Kumusta na kaya ang dating Pangulong Digong? Pero yan, Lakay, drug test ha. Hindi yung dead or alive. Baka malito yung nakikinig eh. Oo nga, ayan. Drug test, ayan, alamin natin ang damdamin ng ating mga babayan. Abay, sang-ayon ba kayo na magpa-drug test ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa? Yes, comment kayo sa ating Facebook Live, DZRH News, at sa ating YouTube channel, DZRH News Television. At mamaya babasahin natin ang kanilang mga reaksyon. Yes. Ito muna ang Nino ng Bayan. Yes, ang ating Ninong ng Bayan, Lakay, para sa ating Pasko Panalo promo. Nandyan siya sa may Barangay Batis sa lungsod ng San Juan. Oh, may batis pa ba dyan? Mayroon kanal. Ninong Sherwin, Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Eto na ang Nino ng Bayan, Ninong Sherwin. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon dyan sa may San Juan? Lakay at Sister L, ako, mauna na nating ipatest itong ating tagapanood sa kanyang cellphone. Kung talagang totoo siyang nakikinig o nanonood sa DZRH, pa-drug test nga yan. Kailangan natin matest yan. Pero hindi natin kailangang ipa-drug test. Ikaw ba, ate? Maganda umaga, pangalan mo? Marivic Luciano. Si Ate Marivic. Yan, Lakay. Ang apelyido mo, ate? Marivic? Luciano. Luciano. Ayan, si Ate Marivic. Luciano Pavarotti. Ayan. Sige, Ate Marivic, Luciano Pavarotti. Ayan. Ano ang word of the day, ate? Ano po, drug test. Abo, Drug test po. Ready sumagot si ate. Ano, pregnancy test? Hindi. Magpa-drug test kasi yun ang akusasyon para malaman kung totoo o hindi at para matapos sa mga usap-usapan Lakay kagaya ng minukay mo yun nga dapat ang gawin, di ba? Ayan, galing. Si Ate Lakay, tanungin natin, Ate, ano pangalan mo ulit? Marivic. Si Ate Marivic. Oo, ikaw, ano sa iyong paniniwala, dapat ba o hindi na magpa-drug test ang Pangulo at ang kanyang asawa? Dapat. Magpa-drug. Bakit? Bakit, Ate Para Marivic? mapatunayan kung talagang hindi sila nakakagamit ng droga. Ayun. Galing Kasi talaga dapat niya. Lakay, ang ginagamit lang na powder ay yung Pride.
Aba, naglalaba pala si ate, kaya pala nakaupo dyan eh. Akala ko boys ng panlaba. Oh. Katabi yung boysen ah. Ang dami kasi. Ang daming Pagtatrap dito ng timba boysen. ng boysen dyan ah. Oo, dahil nahuli ka namin ate na nakatune in sa DZRH yung cellphone. Ayun yung kanyang cellphone. Aba. At syempre, nakatuto ka rin at naglalaba. Yan habang nakatuto sa DZRH. Eto, meron kang 1,000 pesos mula yan sa Pride Detergent. Yan, na 1,000 para sa iyo yan ate. Yan, ano masasama? Maraming salamat po dahil ako po ang napili nyo sa programa nyo ng DCRH. Ayan. At syempre, nasagot Sherwin. Yes, Lakay. Dahil naglalabas si ate, mano-mano, bigyan pa ng 1,000 pambili ng washing machine. Aba naman! Swerte. Thank you po. Mano-mano. Ayan. Pinakamay niya. Ayan. Kamay lang Kamay. ah. Oo. Para Pambili mas na- malinis. Mas sa malinis. kamay. Hand Para wash. siguradong safe tanggal yung mga dumi. Pero huwag mong puputiin kasi sila kayo nilalaban niya dito pa na itim. Si wag ng washing machine, ate, dahil mas gusto kinakamay. Pambili ng dryer na lang yan. Ayan. 1,000 pambili ng dryer, Lakay. Eto meron kang DZRH mini component. Ayan, kakalimutan mini component ni Yan Ate ang ating mini Marivic. component. At syempre meron pang DZRH t-shirt. At meron pang DZRH Maraming salamat po. Christmas basket Wala. para Ayan. sa Thank you po. Maraming salamat po. At hindi Ayan. lang yan Lakay, dahil na kailangan ganahan si ate na Habang naglalaba, dapat may Habang kinukutkot. umumunguya. Yan, habang kumusok, Ayan, dapat ngumunguya. Meron kang regalong chichirya from Regal Foods International Ayan, kay Ninong Incorporated. Richard C. Maraming salamat po. Boy Yan ang Sugba. ulam natin ngayon, Lakay at si Sir L. Boy Sugbo. Ay, Sugba. 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 si Boy Sugba pala. Ayan. Boy Sugba. Yan ha. Masarap yung ulam sa kanin, na mainit. Oo. Sausaw sa suka. Next manalo ng 1,000 pesos. Lagi lang tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Pasko Panalo. Kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Ate Marivic Luciano Pavarotti. Ayan. ng Barangay Bati sa San Juan City. Aling Felicidad, babalikan natin ang ari din na si Val Gonzales. Ha? Ayan, mga pasero daw po ng MRT3 nagbabaan sa EDSA. Ha? Bakit? Para sumakay na ibang sasakyan, traffic sa magkabilang lane ng EDSA nararanasan. Abay, bakit? Ha? Nagkaaberya. Nagkaaberya? Ayan. O nga pala, nasaan na yung mga libreng labas, Mr. President? Ayun, alam ko lang kayo meron yun eh. Ganun Mga ba? labas. Ba't di ko nararamdaman? Gusto ko sumakay. Magsakay ka kasi. Ganun ba? Oo, Eh, para di- maramdaman mo. Nasaan ba yung mga labas? Wala akong nakikita. Alamin natin kay Val Val Lakay Gonzales, kung saan yung mga ruta ng mga labas. Arrest number 5, Val Gonzales, please come in. Bakit anyari sa MRT3? Nagkaroon ng aberya, Mayor. Technical, yung binabanggit, hindi pa binibigyan linaw ng pamunuan ng MRT3 kung ano yung kinasuong na problemang technical kaninang alas 6:30 ng umaga. Ang resulta nito, Mayor at Sister L, ay mahaba pa rin ang pila ng mga dapat ay pasahero ng MRT3 dito sa EDSA Camias, pero napilitang sumakay na lamang ng EDSA busway. Ito'y kasunod nga nung aberya na kung saan ay nagpatupad ng limitadong biyahe ang MRT3 kaninang alas 6:30. Nagkanda late na, Mayor at Sister L, sa trabaho itong mga pasahero ng MRT3. Yung mga pasahero na galing ng GMA Kamuning Station ay napilitang maglakad ng more or less ay 1 kilometro para sumakay ng EDSA bus carousel. Pero alas 8 ng umaga kanina nang ideklara na ng MRT3 management na operational na mula North Avenue hanggang sa bahagi ng top station. Yung kanina Val. ay... Yes, Mayor. Bakit? Pinutulan sila ng kuryente na Meralco? Wala pang ganun ginagawa. Wala naman ganun. Wala pang ganun nga binabanggit ko ano yung kinasuong na problema ng MRT3 at 628 yung kanilang binabanggit, Mayor, nung magpatupad ng provisional service. Iparada mo na rito
Utoy Ibrahim, baka huliin tayo rito ng mga gwardiya ng Sandigan Bayan. Ayan, oo. 700 hanggang 800 pasahero yung binabanggit ng MRT3 na apektadong pasahero, Mayor. At ngayong 8:05, alas 8:05 ng magpatupad na ng normal na operasyon itong MRT3. At dahil dito, Mayor, meron namang isang magandang balita. May magandang Anong magandang balita? Oo. Mag-o-offer ng maghapong libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 dahil doon sa nangyaring aberya. Babawi ha? Bawi, oo. Deserve yan ng mga commuter. Labis-labis yung paghingi ng paumanhin ng pamunuan ng MRT3 sa mga naapektuhang mga pasahero. Alam mo kanina, Mayor, yung mga nakikita nating mga pasahero hindi na tumitingin doon sa ibang lugar, kundi nakatingin sa mga cellphone doon sa mga istasyon ng MRT dahil marahil nagpapaalam na yung iba doon sa kanilang mga employer na malilate sila sa kanilang trabaho. Oo, kundi man nagbubuk ng TNBS. Ganun yung mga ginagawa na ng mga pasahero ng MRT3. Nangako itong pamunuan ng MRT3 na yung depektibong tren ay i-undergo, Mayor, sa isang mandatory inspection at magsasagawa din ng troubleshooting process. So yan ang sitwasyon mula rito sa kaban ng EDSA. At ngayon, Mayor, may mga impormasyon na kaming natatanggap, Mayor. Unahan ko na kung bakit nabanggit ko yung nandito na kami sa Sandigan Bayan. Ano meron sa Sandigan Bayan ngayon? Mukhang ngayon na yung mahalagang araw kung saan magsasampa ng kasong kriminal laban dun sa mga politiko at iba pang mga sangkot sa manumalyang flood control project. Yan ang inaantabayanan ngayon. Kanina pa namin inaantabayanan mula pa kaninang umaga dito sa tanggapan ng Sandigan Bayan. At ang Ito ba yung mga kaso sa mga ilang senador, taga DPWH, contractors, Val? Wala pang ganong mga impormasyon kung sino-sinong mga personalidad, Mayor at Sister El, yung sasampa ng kaso na kung kung ito'y matutuloy ngayong umaga dahil kahapon pa, Mayor, lumabas na yung mga impormasyon na kahapon daw pero hindi natuloy kahapon at mukhang ngayong araw nito ay antabayanan natin kung matutuloy na yung formal na pagsasampa ng kaso doon sa mga nagkamal ng napakalaking multi-bilyong pisong pondo sa kabanyaman ng ating bansa. So yan, Mayor, antabayanan po natin dahil kami ay nandito na ngayon sa bahagi ng Sandigan Bayan dito sa Quezon City. Val, ikaw parati sa EDSA, ayan, may nakikita ka bang labas? Ilan ba nakita mong labas? Ayan, parang minsan lang ako na yata nakita. Ayan, may mga labas. Yung labas, Mayor, ay marami. Ayun, may nakikita ngayon dito sa may labas ng Sandigan Bayan. Bumibiyahe rito sa may Commonwealth Avenue. Avenue. Pero, Mayor, wala kang makikita sa EDSA. Hindi kagaya nung dekada 80 hanggang early 90. Ba't wala sa EDSA? Ba't bawal na nga yung bus dyan sa EDSA? Ganon? Kahit labas? Oo. Wala na kasing nag-aabang, hindi katulad dati na kung saan-saan MRT na kasi gamit, ano? Saka point to point na kasi madalas yung mga bus So sa mga secondary routes sa Bal, may love bus. Correct. Sa mga secondary road, yung napakagagara, Mayor, pag makikita mo lang yung itsura ng mga labas, hindi na bago yung logo. Talagang kahit malayo pa, ma-identify mo na, pero hindi mo sila makikita dyan sa kahabaan ng EDSA. Kaya pala. Pero libre, Bal, libre ito, walang bayad. Ang pagkakaalam ko, ito'y libre Libre. Kung libre man baka nung unang buwan lang yata nung i-introduce yan. Dahil unang i-introduce yan, Mayor, sa Visayas hanggang mapunta ng Mindanao at dito sa National Capital Region nitong huling mga linggo nitong kasalukuyang buwan, Mayor. Ay dito na rin
sa Metro Manila, makikita itong mga labas na nasa mga secondary roads at wala diyan sa kahabaan ng EDSA. Sana meron din dito sa sa Harrison. Ayan, sa balik-balik. Ayan, Dimasa lang. Ang alam ko, Mayor, pati yung kahabaan ng Espanya. Meron din. Espanya, tama, Espanya. Parang may nakikita kong mga labas yan ngayon. Talaga, yun naman pala ayan, buti na lang sinabi mo, ha? Kasi wala akong nakita sa EDSA, yung pala bawal sa EDSA. Ang isa pa kung saan ko nakikita, Mayor, ay dito sa may biyahing Rizal, yung mga biyahing Rizal. Ayun, biyang Antipolo, ayan, Marcos Highway, ayan, dapat dyan. Yun yung daanan. Yung doon ko nakikita, yung mga magagarang labas na dating uri ng transportasyon na nakilala nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Naalala pa ba ninyo yung tinatawag nating love bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang love bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Sana meron din sa Ilocos, Apo. Huwag kalilimutan, Mayor, sa Central Luzon, sa aming lugar sa Central Luzon. Dahil yung mga public transport doon, Mayor, yung mga dating lumang mga minibus, ginagamit pa na mag-transport ng pasahero from Pampanga to Tarlac at maging sa Nueva Ecija. Hindi na maayos yung mga itsura. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val. Wala rito sa Sandigan Bayan. Back to you, Sister Relat. Lakay, may nag-comment sa Facebook page natin. Sabi ni John Kenneth Palanas, Lakay, dito po sa Valenzuela, meron nila bus. VGC, V as in V, Valenzuela Grand Terminal yata to. May mga love bus naman daw, biyahing Commonwealth. At dito naman daw sa may Mindanao Avenue, may mga dumadaan din daw dyan ng mga love bus, Lakay. Yun naman pala ramdam so, yung mga pala, commuter natin, alam nila, Lakay, kung saan. Ayan. So, wala pala sa EDSA. Ayan, sa mga secondary routes. At standby, Raymond at Paas, ano ang latest sa Senado? Naku, kumusta kayo itong mga senador na makakasuhan? Ayan, ang sabi ni Val, mukhang ito inaantabayan nila sa Sandigan Bayan dahil mukhang ngayon ipafile na ang mga kaso laban sa ilang opisyal, kontraktor, taga DPWH, ilang mamabatas na involved sa flood control scandal. Standby Raymond, standby Edniel Parosa, standby Giselle Ricafort. Ano sabi ni Edniel? Naka-heightened alert pa rin ng Alakay, AFP? ang PNP naka-heightened alert pa rin, naka-full alert pa rin hanggang ngayon sa kabila nga ng natapos na yung rally ng INC at yung UPI, Lakay, yung United People's Initiative. Ayan, UPI. Okay, babalikan natin ang mga report na yan. Pero alam nyo mga kuyang maating, sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong Lakay, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold at kay pare Manding Bahakan. Ayan, kasi isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Ayan, pati si Congressman JJ Romualdo. Ayan, malaking tulong ito kaya ang inyong Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Ikaw din, classmate na Boy Pekson. Kailangan mo ito pare koy kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Nako, Hermana Rosie Sarangaya, kailangan mo na rin ito ating. Mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Oras, Sister L. It's 9:13. This time check is brought to you by AC.
Oras, Sister L. It's 9:18. Uy, naibaga-bigat kay Apo Lucas Bersamin. Ayan, Ay, oo, nag-resign nga, na, Lakay. ha? Resign pati si DBM Secretary Pangandaman. Amena Pangandaman at si PLLO Undersecretary Adriana Bersamin. At ang pumalit kay Apo Lucas Bersamin ay si Finance Secretary Ralph Recto. Ayan. At ang papalit naman sa kanya sa Department of Finance, o nga pala, di natin natanong kung kailan sila manunumpa. Miss Let, ayan. Kailan sila manunumpa sa presidente? Kailan sila manunumpa ngayon? Kay Recto na. Ayan. Magiging little president na siya. Ayaw nga pala kasi siya na ang magiging bagong ES. Ayan. At ang bagong Finance Secretary ay si Secretary Frederick Go Robinsons. Ayan. Go lang. Wala ba Robinsons? Go lang ba? At ang magiging DBM Secretary o ICIC Secretary Rolando Toledo. Ayan. Good luck. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Si Raymond muna. Unahin muna natin lakay ang Senado. Si Senator Jinggoy daw, Sister L. Sabi ni Senator Jinggoy. Ano? Ayan. Napikon siya? Hinahanap ko pa eh. Nauna. Asan si... Hanapin mo muna lakay. Asan si Senator Jinggoy? Ito, ayan. Ano sabi? Sabi ni Senator Jinggoy, tuloy ang Senator Jinggoy tuloy ang paghugas kamay sa issue ng flood control projects. Itinuro ang mga opisyal ng DPWH. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ay, Apo Congressman Romy Acop, good morning. Alamin natin ang latest mula sa Senado, Aris number 28. Naku, kumusta kaya ang mga senador, ha? Na maaring kasuhan. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Brad. Mayor Elaine nanindigan si Senador Jinggoy Estrada na hindi ang mga politiko gaya ng mga senador ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control project. Sa plenary budget deliberation sa 2026 national budget ay sumingit si Senador Estrada kay Senador Risa Ontiveros habang pinag-usapan na dapat ay dadaan sa Regional Development Council o RDC ang lahat ng mga infrastructure project gaya ng flood control. Para kay Estrada, mga engineers ng DPWH ang tunay na mastermind sa mga ghost projects at hindi mga senador at congressmen. Naniniwala ito na kung lahat ng mga amendments ng mga senador at congressmen ay dumaan sa Regional Development Council, ay wala sana tayong problema ngayon sa mga flood control project. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Nung umpisa pa lang, nung maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mastermind ng mga ghost projects? Di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman eh. Si Estrada ay kabilang sa pinangalanan ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y tumanggap ng dang milyones na komisyon sa mga flood control projects sa Bulacan First Engineering District Office na itinatanggi ng senador. Ito si Brad, 28, Mayor. Yung mga senador na binabanggit sa nakakasuhan na na-involve sa flood control scandal, Raymond, sila ba'y papasok pa sa sesyon? Ang nakita ko lang ay yun si Senador Jinggoy Estrada kahapon. All the rest, hindi ko sila namataan. Sila Senador Chis Escudero, Villanueva, Senador Joel, Senador Mark Villar. Well, yung iba kasi dito, dating Senador Bong, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe, wala naman na sila dito sa Senado. Si Senator Bato, kumusta na siya? Nagtasago pa rin. Hindi pa rin sumisipot. Yung gustong-gusto naming makausap din yun, Mayor, dahil
doon sa mga lahat ng mga post niya nitong huli, ano yung parang ay tinuturing na niya na star of the week, itong si Saldico, si dating Congressman Saldico. Samantalang nung hindi pa nagsasalita ito at hinahanap, pinag-usapan yung mga flood control project, dinidiin-diin niya na walang ibang may kinalaman dyan, si Saldico at si Speaker. Ngayon na nagsalita na against the President, nagbago ang ihip ng hangin. Kaya gusto namin siyang matanong tungkol doon sa kanyang mga post sa kanyang social media account na nagbibigay pugay dito kay dating Congressman Saldico matapos niyang idawit ang Pangulong Marcos sa mga anomalya sa flood control project. At ano ang stand ng leadership ng Senado pag kami arrest warrant itong mga kasama nilang senador? Iko-custody ba sila o hahayaan na lang na makulong? Ang malinaw na binanggit sa amin na Mayor ni Senate President Tito Soto ay wag lang silang aarestuhin sa loob ng Senado. Yun lang ang malinaw, Mayor. Lalong-lalo na kung merong sesyon. Okay, so hintayin sa labas. Pwede Huwag sa loob, sa labas. Ayan. Sa lahat naman kasi ng mga nag-custody dati sa Senado, yung sila Senator De Lima, Senator Trillanes, eventually ay napasa kamay din sila ng korte. Ang kakaiba lang doon kay Senator Bato hindi local court, kaya medyo masalimuot, sabi nga ni Tito Sen, medyo masalimuot dahil hindi naman local court kung totoo nga na may warrant siya mula sa International Criminal Court. Ayan na. Okay, so ano ang latest sa Senado ngayon na Raymond? Teka muna, tuloy pa ba yung hearing ng Blue Ribbon Committee? Sinuspindi muna, Mayor, dahil nag-usap sila na tapusin muna itong budget deliberation na ito for the next 2 weeks. So Monday to Friday, tuloy-tuloy yung mga budget deliberation simula ng 1:00 ng hapon. Gusto nilang matapos ito sa lalong madaling panahon. Kaya bukas, Mayor, yung necrological service kay Manong Johnny Enrile ay in-schedule ng maaga. Kailan? Para matapos yung 9:00 ng umaga, Mayor, yung necrological service bukas, dito sa Senado. Then para yung hapon ay maituloy pa rin nila yung mga budget deliberation na Mayor at Elaine. Ayan, kumusta mga borders dyan sa Senado? Baka mamaya nangayayat na sila tulad ni Saldico. Nakita ko nung nakaraan, lalo nga silang gumandang lalaki. Ganun ba? Bakit? Ba't lalo gumandang lalaki? Nakapagpahinga na siguro sa halip na lagi sa casino. Beauty rest. Ganun ba? Nakapagmuni-muni ng konti, di ba? Pero ang medyo parang kita mo parang pumutla si Mr. Curly Rizcaya. Ang laki ng iniba nung itsura niya. Ito yung hearing nung Biyernes nakita mo yung talaga yung namutla yung itsura niya kumpara sa dati. Baka naman naging rosy cheeks. Kulang sa araw. Kumusta yung BGC band? Ayun, siguro baka may performance sila pag maraming event bago Permission number. Ayan. Itong si Alex Abeledo ng Legacy. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Okay, doon to si Alex Abeledo. Kwela rin to, Ayan. Ayan na, tama yung tawag pala talaga namin na Pogi. Si Pogi. Pogi. Senator Soto, si SP Soto, sabi niya, si Pogi. Ayan. Saan nakaparado yung private jet niya? Ayan. Ayaw ko dahil itinatanggi niya na siya daw yung nasa video na kumakalat sa social media na nagsasabi na wala daw siya mga ganun-ganun na mga properties. Siya nga binabansagan nung una flood control king dahil number 1 sa listahan ng presidente. Ayan, at saka, ayan, pero wala, nasentro dun sa
na sentro sa mga diskaya, Mayor. Pero siya yung nandito sa number 1. Kaya lang ang kaibahan kasi, Mayor, yung mga diskaya, I think, di ba, parang siyam yata or 7 yung kanilang company. Kay Mr. Abilido, isa lang. Yung Legacy. Lang. Construction Corporation. Ayan. Okay. Pero mas mayaman daw si Alex Abilido. Ayan. Kesa sa mga diskaya at saka mas maganda ang misis niya. Ayan. Yun lang naman ang pinagmalaki niya. Sabi niya, isa lang ang totoo. Maganda talaga ang misis ko. Sabi niya. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na wala mga committee hearings ngayon at mamayang hapon, alauna, balik sa Senate plenary deliberation tungkol sa national budget. Banggitin ko din lang, Mayor, pala na nandito kahapon nga sila Secretary Mina Pangandaman. Ay, o nga pala, Secretary Ralph Recto. Nagulat na lang kami nung lumabas yung mga ganong statement. Pero nung i-announce kasi na nag-resign na siya, wala na siya sa plenary, umalis na si Secretary Mina. Kaya wala nang nagbigay na lang siguro later ng statement. Ang naiwan yung kanyang USEC na si Yusek Toledo na inilagay na siyang officer in charge ng Department of Budget and Management. At kahit si Secretary Ralph Recto na ilang beses namin nakapanayam bago yung announcement, tinatanggi niya dahil sabi niya wala pang personal offer daw ang presidente to be his executive secretary. Pero inintay muna na mayroong official announcement mula sa Malacanang. Kaya tingnan natin mamaya, Mayor, kung sino na yung tatayo dito sa DOF dahil nga na-i-announce na yung appointment kung si Secretary Frederick Gona o yung mga senior undersecretaries ng Department of Finance. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpas mula sa Senado. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ganon? Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Bago natin basahin ang reaksyon ng ating mahababayan kung ano ang kanilang damdamin bayan, ayan, dapat bang magpa-drug test ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Sandali lamang, Edgar, sandali lamang, Giselle, at baka hindi matuloy ang blowout na to. Batiin mo natin na happy birthday si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ayan, mga brethren, ayan, binabati ni Attorney Cornelio Samaniego III at si very worshipful Nelson Yao ng happy birthday si Justice Max De Leon. Happy birthday din kay Kuyang Mista Admiral Jessa Milan. Pagbati mula sa PMA Sandigan 82 kay Brad J. Magpali ng TLK. Uy, kay Boss S1. Ayan. Di ba ninong mo rin ito, Sister L? Sino? Si Mr. Edlas ng Sogo Eurotel. Hindi yata lakay. Hindi naman umuo eh. Ganun ba? Oo, ayan. baka umuo. Di sana 1 year supply ka sa Sogo. 1 year stay ka sa Sogo kaysa Eurotel, ha? Sa Sogo tumira. Ayan, binabati ni parang Arman Nakinde at Bong Labog. Happy birthday, Bossing. At binabati ng mga Acacia Boys at Halina Boys at Vinta Boys. Happy birthday din kay Mayora. Oy, si Mayora pala, birthday, Mayora. ha? Mayora Gina Merilo ng Tanawan, Leyte. Ayan. Hello po, happy birthday, mula Mayor. kay Kuyang Engineer Adora Andrada. At happy birthday din kay Mayor din. Kay Kuyang Mayor Robert Ogalino ng Ballesteros sa Cagayan. Aba, naragsak nga panagkasangay hermano Mayor Robert Ogalino. At happy birthday din kay very worshipful Dante Nilo ng Santiago City. At siyempre, batiin na rin yung mga taga DCRH, mga MBC, ha? Birthday din ni Rolly Ramos, Arnold Herrera ng RHTV. O yan. At ganoon din si Frederick Pielago. Aba, ano ito ni... Sino? Si Celine? Celine Pielago. Ayan. At happy birthday din kay Valerie Policar.
at kay John Paul Turino. Happy birthday. At sama natin, bukas na ang birthday nito si Joseph Henorga at si Jason Hufano. Happy birthday mga pare ko. Anong latest kay Edniel Parosa? Ang Philippine National Police naka-full alert pa rin sa kabila ng pagtatapos ng INC at UPI rallies. Detalye balita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nananatiling nakataas, Lakay at Sister L, ang pinakamataas na alerto ng pulisya ngayong araw. Sa kabila ng tinapos ng rally ng Iglesia ni Cristo kagabi, ay kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tonyo, full alert pa rin ang kapulisan sa buong bansa hanggang ngayong Martes, November 18. Ito kasi dapat ang third day ng INC rally sa Quirino Grandstand kung hindi ito dineklarang finish na o tapos na kahapon. Sa bahagi naman ng United People's Initiative of UPI na pinangungunahan ng mga retired military officer, hanggang kahapon lang din ang kanilang programa sa White Plains, pero hinihintay pa raw ng Quezon City Police District ngayong umaga kung aprobahan ang bagong request na extension ng rally ng UPI. Request yan para sa lokal na pamahalaan. Nauna na kasing inihayag ng UPI na kanilang sasabayan itong 3-day protest ng INC. At batay sa kanilang huling anunsyo, ngayon lamang din itong umaga, mukhang may kinakasapa, Lakay at Chisel, na programa sa People Power Monument mamayang hapon. Itong grupo na karamihan ay pro-Duterte support. Mamayang hapon? Mamayang hapon, Lakay. Bale, nandiyan pa sa may PPM o People Power Monument, particular sa White Plains, yung kanilang stage na itinayo kasabay ng INC rally. Kung doon sa Quirino Grandstand ay nagligpit na yung ating mga kasama sa Iglesia ni Cristo, yung UPI naman ay nandiyan pa yung kanilang mga materyales at stage sa People Power Monument, at nandiyan pa rin sa paligid ang puwersa ng Philippine National Police. Kahapon sa ikalawang araw na magkabila ang protesta, umabot sa 550,000 ang crowd estimate sa Maynila, habang 4,500 naman ang pinakamaraming lumahok sa ikalawang araw sa Quezon City. Bukod sa PNP, sinabi na ng Armed Forces of the Philippines na sila ay naka-red alert pa rin. Wala pa noong araw ng Sabado sa kasagsagan ng kaliwat-kanang kilos protesta hanggang sa Nobyembre 30 o kasabay ng araw ni Bonifacio. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa at report mula kay Giselle. Report naman mula kay Giselle Ricafort, ang ICI mataas pa rin ang moral sa kabila ng pagdawit ni dating Congressman Saldico kay Pangulong Bongbong Marcos. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, nananatiling mataas ang moral ng Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng pagdawit ni resigned Congressman Saldico kay Pangulong Bongbong Marcos na nagtatag ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, ginagawa pa rin nila yung lahat upang magampanan yung kanilang mandato na panagutin ng mga responsable sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Tumanggi naman siya magbigay ng komento kung nabanggit sa mga nakalipas na pagdinig ng ICI si Pangulong Marcos. Sabi ni Osaka, ayaw niya ring magkomento sa pagdadawit nito sa Pangulo dahil hindi pa naman validated yung video statement nito at hindi rin magagamit na ebidensya ng komisyon. Idiniin niya na tugma yung mandato ng Independent Commission sa isinisigaw na transparency, accountability at hustisya ng ating mga kababayan. Pakinggan natin. It's very high, no? In fact, we're doing our best to be able to comply with our mandate. Alam niyo yung hinihingi ng taong bayan dito sa mga rallies na to is for transparency, accountability, justice, and they're against corruption. Kung tutugnan ninyo yung mandato ng ICI, talagang tugma naman yun. So, una nang kinwestiyon ng ilang kongresista ang kredibilidad ng Independent Commission at tinawag itong compromise institution. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Babalikan natin ang mga report saan by Boy Gonzales. Boy, anong latest dito kay pinsan ni Vic De Leon Lima? Itong Viva Max actress na natagpo ang patay sa kondo. Ayan, itong si Gina Lima. Ayan. Pamangkin ba to parin Vic? Ayan, pinsan mo ba ito? Ha? Ayan. Baka apelyido lang. Ganun ba? Ayan, Gina Lima. Ayan. Nalungkot tuloy si Popoy. Ayan. Bakit naman? Kakilala niya, Lakay? Di naman. Napapanood lang. Napapanood. Ayan, oo.
Ganda pala niya. O, kamukha ni ano, yung anak ni... Mahilig manood si Sir Popoy ng Viva Max? Hindi. Grabe ka naman kay Sir Popoy. Sabi Sir Popoy, wait lang. Nahimik ako rito Alam ko yung mga taga-engineering dito. Sila ano? Sina Boy Kulot Viva Max Boys ang mga yan ha. Ayan. So yung mga nandyan sa engineering. Happy birthday din kay ating Tess at Kuyang Navy Captain Ruel Nicolas. Ba, sabay kayo ng birthday Kuyang Ruel. Ba, alaba tayo dyan. At babalikan natin ang mga reports. Ano ang latest, boy? Ano bang naging dahilan ng pagkamatay nitong si Gina Lima? Ayan. Abay, natagpo ang patay doon sa kondo. Ayan. Pero inireport doon ng kanyang boyfriend. Ayan. Happy birthday din kay Jimmy De Leon ng NBI Airport Chief. Ayan. Ayan, Jimmy De Leon ng NBI. Happy birthday, pare koy. Ha? Ayan, binabati ka ni Director Popoy Tarong. Daming bayan. At binabati natin, pakibati rin daw na happy birthday si Kuyang Mac Pardo. Ayan, sa kanyang 70th birthday. Wow, batang-bata pa Kuya Mac ha. Ayan, antikas-tikas mo pa. Ayan, happy birthday. At ganoon din, happy birthday din sa ating kinanobol Boying Kontrabida. Ayan, nanood sila kayo sa RHTV dyan sa Bacolod. Nasa Bacolod pala sila. Ayan, uwi ka ng Piyaya ba yun? Piyaya, Lakay. Piyaya, ayan. O kaya Barquillos. Ayan, Barquillos. Ayan, at saka chicken Bacolod. O kaya yung biskotso. Biskotso. Oo, ayan. meron ba nun dun? Ayan, Kuya Boying, ha? Ayan, huwag kakalimutan yan. Standby, Boy Gonzales, Oras Sister L. 9:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Billy. Champion Detergent para less time. Ayan, si Tita Pata Santos. Ayan. Abay, binabati ni Maring Joy at Michael Lee ng Toyota Alabang. Aba, ito ang, alam ko, ito ang chef sa Toyota Alabang Ayan. Oh, wow. Sarap magluto niyan. Hi, Tita Pat Santos. Happy birthday. Happy birthday po. Alaba tayo dyan. Magpapakanton ka daw. At binabada ni si Berwasipul Robin Go. Good morning, Kuyang. At si Ramil Tusoy Oliveros. Mr. Michael is my guy. Ayan, bossing. Nasa 19 hole ka. 19 hole. Nasa 18 hole ka na ba? Grabe naman. Araw-araw talaga nag-golf yan, Lakay. Ay, nako, ingat-ingat. Tinong MG. Alam mo naman, yan ang exercise niya araw-araw. Ayan. Nakasalubong niya sa golf course si GM Wick Veloso ng GSIS. Ayan. Si Mr. Hole in One. At binabati natin happy birthday si Jezebeth De Jesus Leonero ng Dar Village, Butuan City. Ba, taga Butuan City, ang layo ha? Abay, Butuan City ang nagpahabati, taga Cagayan. Ayan. Mula ko yung Tony Lara ng Lasam, Cagayan. At alamin natin ang latest. Anong report ni Boy Gonzales tungkol ba kay Viva Max? Ha? Hindi, Lakay. Ito, hindi ba? Kanino? Pero ang kanyang report ay viral to, Lakay, dahil yung 12 years old na batang babae na palaboy na nag-viral online matapos, Lakay, kinuwento niya na nakaranas siya ng pang-aabuso. Ayan. 12 years old? Oh yes, Lakay. Nakaranas siya ng pang-aabuso at nasa gitnang Tanawan, Batangas. Boy, anong ginagawa mo sa Tanawan, Batangas? Para napunta ng Tanawan, Batangas. Oo. Alamin natin ang report, detalye niyan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya din nasa gitna ng mga otoridad ng isang 12 anyos na bata babae na nag-viral sa social media matapos makitang mag-isa sa kalsada at umano'y biktima ng pang-abuso. Matapos mapanood ang video, inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno Bagoso si MDSW Director J.D. De La Puente na agad na verifikahin ng insidente at magbigay ng kinakailangan tulong. Bumuo ang MDSW ng social welfare team at tumungo sa Tanawan, Batangas, ang lokasyong tinukoy online
at nakipag-ugnayan sa Tanawan City Police at Provincial Social Welfare and Development Office sa tulong ng koordinasyon natunto ng Bata Lakay, Mr. L at ligtas na na-rescue. Sumailalim siya sa paunang panayam, assessment at dokumentasyon bago dalhin sa Manila para sa karagdagang tulong kabilang ang legal assistance. Nagbigay ang pamahalaan lungsod ng Manila ng 20,000 pesos para sa pangangailangan ng bata, 5,000 sa uploader ng video na si Alem de la Cruz at 3,000 kina Romel Santos at Giselle Macabante. Ang mag-asawang pasamantalang kumupkop sa bata kasama ang material na tulong tulad ng food pack. Ayon kay Mayor Moreno, patuloy ang magbibigay ang lungsod na suporta upang matiyak ang kaligtasan sa pakanan ng bata. Natili ang bata sa Kanlungan Center sa Tanawan, Batangas para sa case management, intervention na psychological support, legal assistance at iba pang serbisyo i-recommenda ng social workers habang nagpapatuloy ang family tracing. Inaalam nila Lakay kung yung taga saan siya, boy? At saka nasaan naman magulang nito? Taga Maynila ba ito? Taga Maynila, yung tatay niya na napatay daw. Yung tatay niya. Tapos nagpalaboy-laboy hanggang sa napunta ng Tanawan. At ang makita asan ang nanay? Yun nga Lakay ang kanilang tinitrace ngayon ayon kay Director de la Puente. Tinitrace nila kung saan yung pinaka kamag-anak tiyahin. Ito nga bata, 12 anyos at may tsura pa yung bata Lakay na napariwara hanggang sa nagtambay siya sa isang bakery daw sa Batangas, sa Tanawan, doon naabuso. At ayon daw Lakay sa Tanawan Police, patuloy ang operasyon para maaresto yung lahat ng sangkot. Isang suspect daw ang naaresto na habang patuloy na hinahanap ang isa pa. Ang legal na proseso Lakay para ngasiwaan ng mga otoridad sa Tanawan, Batangas. Patuloy ang makipag-ugnayan ng Manila Department of Social Welfare sa Batangas, Provincial Social Welfare Office para sa monitoring. At pag nalaman nila Lakay yung kamag-anak at may over na itong bata na 12 anyos na abuso ng ang binabanggit 3 lalaki dyan sa Batangas, Lakay. At yan ay ang kwento ay talagang pasado na api yung bata kaya natulungan ng pamahalaan lungsod ng Maynila. At kapag na-trace na yung bata, tsaka pa lamang malalaman Lakay kung sino yung magulang. Kasi ang unang kwento ng bata, napatay daw yung kanyang tatay sa Maynila. Sa Maynila. Di ba, 12 years old ito, kung tutusin, grade 6 na ito, boy. Ayan, saan ba siya nag-aral? Ayan, wala ba siya mga kapatid? Yan ngayon ang tinitrace ni Director J. De La Puente ng social welfare ng Luzon ng Maynila. Ayan, kung taga Maynila yan, baka pwedeng kunin ng Maynila yan ay gawing scholar ni Yorme. Ayan, Lakay. pag-aralin yung bata, kawawa naman. Kaya nga nung nag-viral Lakay, inutusan agad ni Mayor Isko, si Director De La Puente. Isang araw lang Lakay na trace nila agad kahapon yung kinaroroonan ng bata at nabigyan agad ng tulong na pinansyal at sa mga nag-alaga doon sa bata. Okay. Yan, samantala Lakay, ihabol ko lang to, sarado pa rin Lakay yung Bustillos. Yung Bustillos Legarda, papunta ka ng Mendiola. Kaya ito yung nagdudulot talaga rin ng traffic dahil sa naka-red alert pa ang Philippine National Police. Kaya yung dalawang container ba na nakaharang pa sa kalsada at concrete yung barbed wires. Barbed wires. Kaya yung mga galing Lakay ng alimbawa yung sa may area ng Laurel, kung galing ka ng Malacanang, papunta ka ng Bustillos, kakaliwa ka kakanan ka sa Bustillos, saka maghanap ka na lang ng alternatibong ruta dito kaya matraffic pa rin itong area dahil sarado pa rin itong kalsada patungo sa Mendiola. Pero paano yung mga estudyante ng CEU at San Beda, boy? May daanan naman ang mga estudyante dyan. Lakay, may nakakalakad naman ang tao. Nakakalakad naman. Sasakyan lang, hindi pwedeng pumasok. Sasakyan lang ang hindi pwedeng pumasok dito sa Legarda, sa Bustillos at sa Mendiola. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, boy.
Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Bilis ng oras sa panahon na Sister L. Ayan, pero batiin ko lang itong mga candidates ng Junior Grand Warden. Ayan, mga nominees. Ayan, very merciful Attorney Cornelio Samaniego III. Kuyang Pat sa Arbas, Nelson Yao. Uy, si Commissioner Bede Pres ng Commission Human Rights. Very merciful Wharton Chan, Hussein Shamsuddin, at General Faji Fajardo. Ayan. Ating mga brethren, good luck. Ayan, malapit na ang multi-district convention ng mga brethren sa Masonic District sa National Capital Region. Teka muna ha, di ka na nagbasa nung damdamin ng bayan. Oo. May binabati ka pala kay Namunting na makalimutan. Sabi, ito, Lakay, mabilisan lang. Basahin natin. Anong sabi na ating mga bayan sa tanong natin? Ayan, gusto ba nilang magpa-drug test? Ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos. Sabi dito ni JC Ballesteros, magpa-drug test si BBM at si Liza, pati daw si Sandro Marcos live sa TV. Wow. Yun ang kanyang damdaming bayan. Si May Kadam naman ng username Lakay, sabi niya, ay nako Kadeo, dititigil mga yan kahit magpa-drug test at negative ang result, sasabihin fake. Oo. Tapos sabi naman ni Jean, no need for drug test, basta ayos ang pamamahala sa bayan. Ayan. Tapos sabi dito ni Silver Pad, on the spot drug test kasama ang buong pamilya. Sabi ni Dan Zenun, walang katapusan kahit mag-negative yan, sabihin fake pa rin daw. Sabi dito, buong Pilipinas daw magpa-drug test niya, sabi dito. Yes po, need ng drug test daw Lakay. At sabi dito, dapat no need na ang drug test? Need daw Lakay ng drug test. Sabi ni Roberto Blanca, dapat magpa-drug test PBBM, Lisa at Sandro Marcos para tuldukan na ang akusasyon. Huwag nang pagsalitain yung spokeswoman, ayaw ng taong bayan yan. Santi Claire. Ayun, sabi dito ay wait lang. Ang dami pala dito Lakay comment. Lakay baak na yung issue na nagdodroga si PBBM. Siguro kung gumamit man siya nung binata pa siya, pero ngayon malabo nang nagdodroga pa ang PBBM, sabi dito. Tapos sabi dapat magpa-drug test si Sara Bagtit. Si VP Sara, sorry na slow ako doon. At si Amy Lacson, sabi niya, parang naiba yung ano yun, na-slow ako doon, sorry. Sabi naman dito ni Ron, pwedeng, iba pala to. Tungkol sa Rimowa ang niya dito, ang comment palalaki. Sabi dito, kahit daw magpa-drug test yan, bubutasan pa rin yan, maniwala kayo, sabi ni Regino Malabanan. So, iba-iba ang... Pero Lakay, last na. Sabi ni Kayumanggi Kulay ko ang username. Drug test sa Marcoses, bank waiver naman sa mga Duterte. Ayos yan, sabi niya. Yun, Lakay. So, hati. Ayan. At yung isa dito, humihirit na magpa-hair follicle test para daw malaman ng totoo. Wow. So, yan po ang ilan lang yan, Lakay. Siguro ulitin natin. Ayan, dapat kanina pa natin nagbasa nakalimutan natin. Nawala sa isip. Mga habigan, yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo. Stay safe. Ayan, isipin na natin give love on Christmas Day. At mga employers, ayan, tinatawagan natin yung bonus, 13-month pa ng empleyado natin. At mga misis, yung ating mga angel sa bahay. Ayan. Huwag kakalimutan, entitled din po sila sa 13-month pay. Para lahat happy. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless.
Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhana. Bye-bye, ingat. Oras. Nako, 1 minuto makalipas ang 10:00. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib!